Nagsisimula ang kwento sa isang kamanghamanghang mundo, kung saan ang mga tao at mga mahika na nilalang ay naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng planeta. Sa kalaliman ng isang luntiang gubat, kung saan maraming uri ng mahiwagang hayop ang namumuhay at nagkakasama, bumaba ang isang batang inang dragon sa kanyang yungib. Matapos ilagay ang kanyang katawan sa kanyang itlog buong gabi, oras na para siya ay manghuli ng pagkain, kaya't tinakpa niya ang kanyang itlog ng lupa. Gayunpaman, hindi sapat ang lupa lamang upang maalis ang pag-aalala ng inang dragon, kaya't pinaputok niya ito ng pulang apoy, pinapanatiling mainit ang lupa habang siya ay wala. Kapag siya ay nasiyahan na, umalis siya sa yungib at lumipad patungo sa kalangitan. Habang naghahanap ng biktima, napansin ng dragon ang isang pares ng mga lobo at mabilis siyang bumaba upang hulihin ang mga ito. Bigla, tinamaan siya ng isang palaso diretso sa ulo, hinahabol ng isang grupo ng mga tao na nakatago sa mga bushes sa lupa. Matapos mamatay ang inang dragon, lumapit sila upang kolektahin ang kanyang balat at karne. Ilang sandali pagkatapos, isang buntis na nilalang na tinatawag na Catsith ang naligaw papunta sa parehong yungib kung saan itinago ng dragon ang kanyang itlog, kumpara sa mga normal na pusa. Ang mga Catsith ay isang matalinong lahi na kayang mag-isip ng maayos at gumamit ng mahika. Habang napapansin ng inang pusa ang mapayapang kapaligiran ng yungib, siya ay pumasok upang mangganganak. Makalipas ang ilang sandali, isinisilang ang kanyang mga kuting, at ang init ng kanilang masiglang mga katawan ay sumisipsip sa itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ito ang nagdulot upang tuluyan ng mabasag ang itlog at lumabas ang maliit na nilalang mula sa lupa. Nang makita ito, agad na napansin ng inang pusa at hinugot ang baby dragon. Nang ma-expose sa malamig na hangin ng yungib, nagsimula ng manginig ang maliit na dragon. Nakita ito ng inang pusa at naamoy ang katawan nito ng ilang beses, at nagpasya siyang ito ay isang ganap na walang panganib na nilalang. Pagkatapos, sa pusong puno ng malasakit, pinapayagan niyang sumuso ang dragon mula sa kanya. Dahil ang mga mahiwagang nilalang ay hindi limitado ng mga karaniwang hangganan, normal para sa kanila na minsang alagaan ang mga anak mula sa ibang uri. Habang pinapanood ang sanggol na dragon na nakayakap sa kanyang mga anak, nagtataka ang ina pusa kung anong uri ng mahiwagang halimaw ang magiging ito paglaki. Ilang araw pagkatapos, nang makagalaw na ang mga sanggol, sinimulan ng ina pusa na turuan silang manghuli. Ipinapakita niya sa kanila kung paano magtago at magmasid mula sa isang taguan at kung paano sila matagumpay na salakayin. Bilang karagdagan sa pisikal na pangangaso, tinuturuan din ng inang pusa ang kanyang mga anak kung paano gumamit ng mahika ng kidlat, dahil ang mga pusa Sith ay may kakayahang gumamit ng mga spell. Sinusubukan ng batang dragon na gayahin ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya magawang itapon ang spell ng kidlat dahil sa pagkakaiba sa kanilang talento. Pagkatapos, pinapagalaw nito ang kanyang maliliit na pakpak upang itaas ang kanyang katawan mula sa lupa, na nag-iwan sa lahat na humanga. Sa halip na mga kidlat, sinubukan ng batang dragon na gumamit ng fireball, na sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay at siya pa ang nahagis palayo. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang dragon mula sa kanyang pagkatalo matapos makakuha ng kaunting pampatibay mula sa kanyang ina at mga kapatid. Bigla, napansin ng inang pusa ang isang mapanganib na presensya sa paligid, at inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak na manahimik. Kahit na sumunod ang mga bata, tahimik silang nagtanong kung bakit siya natatakot sa mga bagong nilalang na ito. Ipinaliwanag ng inang pusa na ang mga nilalang na ito ay mga tao mula sa kalapit na kaharian. Dahil maraming mahihinang uri ng halimaw sa gubat, tinawag ito ng mga tao bilang novice at ipinapadala nila ang kanilang mga baguhan dito upang makakuha ng karanasan. Matapos tapusin ang kanyang paliwanag, binalaan ng inang pusa ang kanyang mga anak na ang mga tao ay maaaring maging napakabait o napakabagsik, depende sa individual. Sinabi rin niya sa kanila na ang mga tao ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang pumatay ng malalaking oso, at hinuhuli din nila ang mga pusa na Sith bilang biktima para sa mga materyales. Dahil ang mga tao ay napakamapanganib, pinayuhan niya ang kanyang mga kuting na iwasan sila sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng kanyang mahigpit na babala, lahat ng mga bata ay inaalala ang amoy ng mga tao at nagtatala sa kanilang isipan upang iwasan sila sa hinaharap. Ilang araw mamaya, isang maliwanag na lilang-liwanag ang sumiklab mula sa gubat, nagmumula sa isang biglaang bilog ng pagtawag. Ang target ng pagtawag na ito ay ang inang pusa,
na napagtanto na ang mga kalapit na tao ay sinusubukan siyang tawagin. Habang ang mga bata ay nanunood na may pagkalito, napagtanto niya na ito na ang pamamaalam. Sinimulan niyang dahan-daang gabayan sila sa kanyang huling mga salita, pinapaalalahanan ang kanyang mga anak na magtulungan kung sakaling humarap sila sa panganib sa gubat. Bagaman siya ay tiwala, alam niyang kaya nilang makaligtas gamit ang kanilang sariling kakayahan. Ipinaalam niya sa kanyang mga anak na mayroon siyang maraming ibang supling sa gubat, na handang tumulong kung kinakailangan. Pagkatapos, matapos batiin ang lahat ng kanyang mga anak ng mahabang at malusog na buhay, tuluyan ang naglaho ang inang pusa at nagsara ang bilog ng pagtawag sa harap ng labis na nalulumbay na mga bata. Mga taon ang lumipas, matapos lumaki ng mga pusa, umalis sila sa kanilang orihinal na yungib upang maglakbay at simulan ang kanilang buhay bilang mga adulto. Tanging ang batang dragon, na ngayon naging isang gwapong nilalang, ang nanatili sa lugar kung saan siya unang inalagaan ng kanyang ina. Bagamat kayang mabuhay ng dragon ng mag-isa, nakakaramdam siya ng kalungkutan nang wala ang kasama ng kanyang mga kapatid na kasama niya sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng ilang panahon, isa sa mga kapatid na pusa ng dragon ang bumalik sa bahay kasama ang kanyang asawa. Ipinakilala niya ito sa kanyang kapatid na dragon, na masayang tinanggap silang dalawa sa yungib. Pagkatapos, nanganak ang kapatid na pusa ng kanyang mga kuting, at ang dragon ay nagpasya na alagaan ang mga ito. Ang maliliit na kuting ay masyadong maliit upang magtago at manghuli ng daga tulad ng isang pusa, at pinapaalalahanan sila na lumayo sa mga tao tuwing makikita nila ito. Sumasang-ayon ang mga kuting at tinatanggap ang lahat ng aral ng kanilang tiyuhin, at nang sila'y lumaki, umalis silang lahat sa yungib upang simulan ang kanilang buhay sa gubat. Makalipas ang ilang panahon, may isang kakaibang babaeng pusa na lumapit sa yungib ng dragon. Bagaman siya ay bagong pusa, nakilala ng dragon ang amoy ng isa sa kanyang mga kapatid sa kanya. Lumabas na ang pusa ay isa sa mga anak na babae ng kanyang kapatid at nangangailangan ng kanlungan dahil siya ay labis na buntis. Ipinaliwanag niya sa dragon na sinabi ng kanyang ama na maghanap siya ng kanlungan sa kanyang tiyuhin kung kinakailangan, kaya't ngayon siya ay bumibisita sa kanya. Nalalaman na ang mga kapatid nito ay patuloy pa ring naaalala at nagtitiwala sa kanya habang namumuhay ng malayo sa gubat. Umiiyak ng saya ang dragon, at agad niyang pinapayagan ang batang pusa na magpahinga sa kanyang yungib. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumalaki at lumalakas ang dragon, at nakakamit niya ang kakayahan makipag-usap sa mga likas na espiritu. Sa isa sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay nalaman niya na siya ay talagang ibang uri mula sa mga pusa ng Siths. Ipinaliwanag ng nabigong dragon ito sa kanyang mga kamag-anak na pusa, ngunit wala sa kanila ang nagmamalasakit. Sa halip, ngumiti sila sa kanya tulad ng dati, kaya't nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at patuloy na tinuturuan sila. Isang araw, habang mapayapang lumilipad ang dragon sa ibabaw ng gubat, nakita niya ang ilang tao na may malaking tambak ng mga patay na pusa, na huli para lamang sa kanilang balahibo. Ang dragon ay nagalit at sinunog ang mga tao ng buhay. Pagkatapos sirain ang mga tao, tinanong ng dragon ang mga espiritu kung nangangaso sila ng mga pusa para sa pagkain. Ipinaliwanag nila na ang mga tao ay nangangaso lamang ng mga pusa para sa kanilang balahibo, na nagpasiklab sa galit ng dragon, dahil sa tingin niya ay hindi dapat pinapatay ang isang nilalang maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o kaligtasan. Sa kanyang pagkabata, masyado siyang mahina upang protektahan ang lahat. Ngayon, iba na ang sitwasyon habang hawak niya ang napakalakas na kapangyarihan ng katawan ng dragon, kasama ang mapanirang kakayahan ng mahika ng espiritu. Nagpasya ang dragon na sapat na ang kalupitan ng mga tao, at lumipad ito patungo sa pinakamalapit na kaharian upang ipaalam sa kanila. Nang mapansin ng mga tao ang higanteng dragon sa kanilang lupain, inihayag niya sa isang nangingibabaw na tinig na pinatay niya ang mga adventurer na pumatay sa mga walang kalaban-laban na pusa. Binalaan niya ang natitirang mga tao na magdurusa sila ng parehong kapalaran kung hindi nila ititigil ang pag-atake sa mga pusa ng walang dahilan, ngunit tumanggi ang mga tao na makinig sa kanyang mga salita. Sa halip, tinawag nila ang lahat ng kanilang mga mage at inatake ang dragon gamit ang mga kulangon ng kidlat, dahil hindi kayang gumamit ng purong espiritu na mahika ng mga tao, napakahina at hindi epektibo ng kanilang mga spell laban sa makapangyarihang dragon. Ang dragon ay nagalit sa kanilang pag-aaklas, at sinimulan niyang sunugin ang buong kaharian gamit ang kanyang mga apoy. Sa kanyang galit, iniisip niyang lahat ng tao ay nararapat mamatay,
Ngunit nang makita niya ang mga mahihirap na karaniwang tao, pati na rin ang isang inosenteng batang babae na umiiyak sa lupa. Ang batang babae ay may alagang pusa, na matapang na sumusubok na ipagtanggol siya mula sa dragon. Bilang isa sa kanyang sariling kamag-anak na malapit sa isang tao, nahabag ang puso ng dragon, at nagpasya siyang patawarin sila para sa kapakanan ng kanilang uri. Gayunpaman, hindi niya sila iniwan ng walang babala, sinabing kung ang mga tao ay pumatay muli. Pusa ng walang pangangailangan para sa pagkain o sariling depensa, siya ay magpapatuloy sa kanyang mga naunang parusa. Mga taon pagkatapos ng pag-atake ng dragon, isang bagong prinsipe ang lumaki sa kaharian ng tao. Sa kasamaang palad, ang prinsiping ito ay may kaawa-awang talento sa mahika, kaya't nag-aalala ang buong pamilyang royal para sa kanyang hinaharap. Alam ng prinsipe ang tungkol sa kanyang mga kakulangan, kaya't siya ay umuusad mula sa kanyang silid tuwing gabi, sinusubukang magprakti ng mahika mag-isa. Matapos siyang mab-aigo sa maraming pagtatangka, isang pusa ang lumitaw sa kanyang tabi. Tumingin ang prinsipe patungo sa pusa, na nagbibigay sa kanya ng aliw sa mahirap na sandaling ito. Pagkatapos, sinubukan niya ulit, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang sinunog ang isang dahon gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagdiwang ang prinsipe sa kanyang tagumpay, ngunit napansin niyang ang pusa ay sumasaya rin, dahil hindi pinapayagan ang mga pusa sa palasyo. Napagtanto ng prinsipe na nakalusot ang pasang ito dito noong gabi. Gayunpaman, alam din niya na dapat iwan ng kaharian ang lahat ng pusa at ibalik sila sa gubat upang maiwasan ang galit ng dragon. Tinanong niya ang pusa kung makakabalik ito sa gubat, kaya tumango ito at umalis. Sa susunod na gabi, muling lumabas ang prinsipe, nagtataka kung darating din ang pusa. Bagaman siya'y nadismaya sa simula, mabilis na natagpuan ng prinsipe ang pusa na naghihintay sa kanya. Mula sa araw na yon, sinimulan ng pusa na suportahan siya sa kanyang pag-aaral ng mahika, hanggang sa matutunan ng prinsipe kung paano makipag-usap dito. Isang araw, habang nagbabahagi ng pagkain ang prinsipe sa pusa, isang nakatatanda mula sa palasyo ang tahimik na nanunood sa kanila mula sa distansya. Iniulat niya ito sa hari, na agad na tinawag ang prinsipe para makipag-usap. Matapos masiguro na hindi pinapabayaan ng prinsipe ang pusa, pinayagan siya ng hari na manatiling magkaibigan dito, iniisip na hindi magagalit ang dragon ng walang dahilan, bago pa man makapag-ulat ang nakatatanda. Ipahayag ang kanyang protesta. Isang alerto ang nagulat sa lahat nang muling lumitaw ang alamat na dragon sa kaharian. Ang mga natatakot na tao ay nagtataka kung dumating na ang kanilang katapusan, ngunit ang dragon ay umupo lamang at tumingin sa paligid para sa isang tiyak na tao. Di nagtagal, lumabas ang pusa mula sa palasyo at nagsimulang makipag-usap sa dragon. Sinabi ng pusa sa dragon na nais nitong turuan ng mahika ang batang prinsipe, ngunit tumanggi ito, iniisip na masyadong delikado na ipasa ang ganitong makapangyarihang mahika sa hindi matatag na lahing tao. Gayunpaman, pinatotohanan ng pusa na kaibigan siya ng prinsipe, at di nagtagal, ang batang. Tumakbo ang batang lalaki upang salubungin ang dragon. Habang ipinapakilala ng pusa ang prinsipe sa kanya, naaalala ng dragon ang pamilyar na tanawin ng maliit na pusa na nagprotekta sa isang batang babae maraming taon na ang nakalipas. Ito ay nagpapalambot sa kanyang puso, kaya't pumayag siyang pag-usapan ang mga bagay kasama ang hari ng tao. Ngumiti ang pusa at pinasalamatan siya, at hindi nagtagal, ginamit niya ang mahika ng pagbabago ng anyo upang maging pusa rin. Sa kanyang anyong pusa, pumasok ang dragon sa silid ng hari. Magalang na binati siya ng hari bilang imperial na dragon, at hindi nagustuhan ng dragon na aminin na somehow ay nakuha ng maliit na prinsipe ang loob ng kanyang kamag-anak na pusa, dahil nais ituro ng pusa. Nang mahika, nag-alok ang dragon na payagan siyang manatili hanggat pumayag ang hari. Nang marinig ito, nagulat ang hari, dahil ang mahikang ginamit ng dragon ay ang pinakamalakas at pinakatagong mahika sa mundo. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinapansin ng dragon, ipinaliwanag na sinuman ay maaaring matutunan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga natural na espiritu. Sa kabila nito, alam ng hari na ang espiritual na mahika ay sapat na makapangyarihan upang talagang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa pabor ng kanyang kaharian. Nagsimula siyang pasalamatan ng imperial na dragon ng may paggalang, ngunit iniisip ng dragon. Masyadong mapagmataas siya, at sa halip ay sinabihan siyang tawagin itong cat dragon. Nang marinig ito, ngumiti ang hari at mabilis na pumayag. Mula sa araw na yon,
natutunan ng batang prinsipe ang lihim na espiritu ng mahika mula sa pusa ng gubat, at ipinamigay niya ito sa ibang tao. Habang lumilipas ang mga taon, tuwing may anak ang isang hari, bumibisita ang mga pusa ng gubat sa kastilyo upang makipagkaibigan sa bagong prinsipe at turuan siya ng mahika. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang protektahan ng mga tao ang mga pusa ng gubat, habang patuloy namang ibinabahagi ng mga pusa ang kanilang mahalagang mahika bilang kapalit. Samantala, patuloy na naninirahan ng dragon sa kanyang lumang tahanan, nagtuturo ng mahika sa kanyang mga inapo. Sa parehong mapagprotektang paraan na ginawa niya sa lahat ng mga taong ito. Habang ang kwento ng dragon ay nagaganap, ang inang pusa ay humaharap sa isang hamon matapos siyang tawagin ng mga tao. Hindi alam ang lahat ng panganib na mararanasan ng kanyang mga anak, siya ay tinawag ng isang batang estudyanteng mahika na si Anne Rosa. Habang lumilitaw ang nalilitong pusa mula sa kanyang bilog ng mahika, natatakot ang maliit na batang babae, umaasang hindi siya maaatake. Ang kanyang guro ay labis na nagulat, at sinabi niyang ipakita ni Anne ang paligid sa inang pusa habang siya ay humahawak sa ibang mga estudyante. Maliwanag na ayaw ng natatakot na batang babae na mag-isa kasama ang isang kakaibang halimaw, ngunit siya tinatanggap pa rin ang mga tagubili ng kanyang guro. Matapos sundan ng inang pusa si Anne sa isang pribadong silid, natutunan niyang siya ay tinawag bilang kanyang kasama. Karaniwan, tumatagal ang mga mage ng hindi bababa sa ilang araw upang magpatawag ng isang halimaw, kaya't natatakot si Anne na nagkamali siya sa mabilis na pagtawag dito. Habang pinapanood ang kanyang mga nerbiyos na ekspresyon, napansin ng inang pusa na ang batang ito ay labis na walang tiwala sa sarili kahit na siya ay may talento. Nagmahal siya sa tanawin ng cute nitong mukha, at nagpasya siyang alagaan ito bilang isa pang anak niya. Sa anumang kaso, ang iba niyang mga anak ay naging matatanda na, kaya't hindi siya nag-aalala na iwanan sila. Sa gubat sa loob ng ilang sandali, tinanong niya si Anne tungkol sa pangalan nito, at sumagot ang batang babae nang hindi nag-iisip. Nang mapagtanto na nakapagsalita ang pusa sa kanya, nawalan siya ng malay dahil sa pagkabigla. Pagkatapos, nagpatuloy si Anne sa kanyang mga klase sa paaralan bago sinundan ang ina ng pusa para sa pagsasanay sa mahika. Dinala siya nito sa isang lugar ng pagsasanay upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Sumunod si Anne at gumamit ng spell na yelo, ngunit ang kanyang wand ay naglabas lamang ng maliit na piraso ng yelo. Gayunpaman, naramdaman niyang proud siya na matagumpay niyang nagamit ang isang atake. Akala ng ina ng pusa ay ginawa lang siyang merienda, kaya't nagsimula siyang nguyain ng yelo, nakikita ang kanyang pagsisikap na parang laruan. Si Anne ay namumula mula sa kahihiyan. Sa wakas, napagtanto ng ina ng pusa kung gaano siya kailangan ng gabay, kaya ipinakita niya ang isang lightning spell upang matulungan siyang matuto. Hindi nakaramdam si Anne ng kumpiyansa dahil hindi pa siya nakagamit ng lightning spell dati. Upang tulungan siya, ginamit ng ina ng pusa ang spell ng ilang beses pa. Kinuha ni Anne ang kanyang teknik, at pagkatapos ay nag-focus siya ng mabuti. Sa kanyang gulat, ang kanyang wand ay talagang nakagawa ng isang maliit na spark. Habang siya ay labis na natutuwa sa kanyang tagumpay, ipinaliwanag ng ina ng pusa na maaari niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbigkas ng pangalan ng spell. Sinunod niya ang payo at binigkas ang pangalan ng spell, na lumikha ng isang makapangyarihang kidlat na tumama sa training wall. Ang kasiyahan mula sa tagumpay na ito ay nagdulot kay Anne na mapaiyak sa tuwa. Sa kasamaang palad, ang kasiyahan ay madalas na panandalian, kaya kailangan niyang magising ng maaga kinabukasan upang magprakti muli. Araw-araw, pinipilit ng ina pusa si Anne na gamitin ang kanyang mga spell muli at muli. Ginagawa niya ito dahil ang mana ay parang stamina, kaya maaaring dagdagan ng isang tao ang kanilang mana sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga spell at hayaan itong unti-unting makabawi. Matapos ang ilang panahon ng pagsasanay sa lightning spell, tinanong ng inang pusa si Anne na subukan muli ang kanyang ice spell. Sinubukan niya, ngunit muling nabigo, kaya't sinabi ng inang pusa na malayo pa ang kanyang tatahakin. Sa tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makita siyang kumain na parang siya'y nagugutom. Dati, ang mahiyain na batang babae ay hindi kumakain ng higit sa ilang kagat, ngunit ngayon kailangan niya ng enerhiya upang maibalik ang kanyang depleted mana. Sa klase, sumama ang inang pusa kay Anne, kaya't may isang estudyante ang nagtanong sa propesor kung pinapayagan siyang nandyan.
Ipinaliwanag ng propesor na binigyan niya ng espesyal na pahintulot ang pusa na manatili, dahil siya'y maayos ang asal at tumutulong sa kanya sa pananaliksik tungkol sa mga halimaw. Isang batang babae sa likod ni Anne ang pumuri sa kanyang talentadong pusa, at inamin niya na ang ina ng pusa ay talagang espesyal. Ang mga estudyante ay umalis para sa pisikal na pagsasanay, kaya't umalis ang ina ng pusa mula sa paaralan upang manghuli, kahit na walang karaniwang daga sa lugar. Nakakita siya ng isang mahiwagang uri na tinatawag na gem rats. Ang mga hiyas sa noo ng mga daga na ito ay naglalaman ng nakatuon na mana, na ginagawang mahusay na merienda para sa pusa. Mamaya, pagkatapos bumalik ni Anne mula sa kanyang mga klase, pinagawa siya muli ng ina ng pusa upang sanayin ang kanyang mahika. Pagod mula sa kanyang mga klase. Ang kawawang babae ay hindi makapag-concentrate, kaya't sinabi ng inang pusa na umuwi at magpahinga. Nang gabing yun, tinulungan niya ang propesor ni Anne sa kanyang pananaliksik tungkol sa mga halimaw. Tinanong siya kung gaano katagal nag-aalaga ang pusa sa kanyang mga anak, kaya't inamin niyang mas maaga silang nagwin kaysa sa ibang mga halimaw. Nang marinig ito, nagulat ang propesor, kaya't ipinaliwanag ng inang pusa na nakapag-alaga na siya ng iba pang uri ng halimaw. Kabilang dito, nakapag-alaga siya ng maraming kakaibang nilalang tulad ng may pakpak na dragon, na hindi niya matukoy. Gayunpaman, ang karamihan sa ibang mga nilalang ay lumalaki ng mas mabagal kaysa sa kanyang mga pusa, kaya't kinailangan niyang iwanan ang mga ito bago pa sila ganap na lumaki. Naengganyo sa kanyang mga kwento, tinanong ng guro kung saan siya orihinal na nakatira, at nalaman niyang galing siya sa kagubatan ng Nabas. Sinabi niya sa inang pusa na ang mga tao sa kanyang kaharian ay pamilyar sa kagubatan, dahil ginagamit nila ito bilang lugar ng pagsasanay. Pagkalipas ng kaunting sandali, natapos ang kanilang pag-uusap, at umalis ang inang pusa. Kinabukasan, napilitan siyang maligo ni Anne. Sa isang dahilan, nagiging halimaw na wizard si Anne habang naliligo, pinapasok ang mahirap na ina. Pusa sa mainit na tubig. Ang inang pusa ay nakararamdam ng kalungkutan, pinapaalala ni Anne sa kanya na mahalaga ang manatiling malinis kung nais niyang patuloy na dumalo sa kanyang mga klase. Bukod sa pagsasanay sa mahika, sinasamahan din ng inang pusa si Anne sa aklatan, kung saan tinutulungan niya itong mag-aral ng mahika. Sa buong buhay niya, nakipagtulungan siya sa mga mahiwagang nilalang na laging nangangailangan ng praktikal na pangangalaga. Ngayon, siya ay nasisiyahan sa tahimik na kapaligiran ng pag-aaral kasama ang kanyang batang tao. Ilang araw ang lumipas, isa sa mga estudyante ang nabigo sa kanilang ritual ng pagtawag, kaya't ang kanilang portal ay nakakonekta sa ilalim ng mundo imbes na dito. Habang ang ilang mapanganib na halimaw mula sa ilalim ay lumabas mula sa portal, nagmadali ang mga guro upang talunin ang mga ito. Tumutulong din si Anne sa laban, piniprito ang mga halimaw gamit ang kanyang bagong natutunang Thunderbolt spell. Bigla, isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw mula sa portal, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa anumang naunang halimaw. Habang nakatitig sa mga mata ng halimaw na puno ng uhaw sa dugo, nagsimula ng manginig ang mga mage sa takot. Bigla, nagsimula ng makipag-usap ang ina ng pusa sa demonyo, parang kilala niya ito ng mabuti. Nang mapagtanto na andyan mismo ang kanyang ina, agad na nawala ng lahat ng mga aura points. Nakatingin ang mga guro, na may takot, habang nag-uusap ang ina at demonyo na parang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanya mula nang siya ay tawagin, kaya't pumunta siya sa gubat upang mag-imbestiga. Doon, natagpuan niya ang kanyang inampun na kapatid, ang sanggol na dragon, na lalong nagpalito sa kanya. Tinanong ng ina pusa kung okay ang kanyang ibang mga anak, kaya tumango ang demonyo. Ipinaliwanag niya na nag-aalala pa rin sila nang wala siya, ngunit iniisip ng ina pusa na makakaya nila ito sa kanilang sarili. Pagkatapos, masayang ipinakilala niya ang mga guro sa kanyang nakakatakot na inampun na anak. Matapos ang isang masayang pambungad, iminungkahi niya na gawing piitan ang bilog ng pagtawag, upang makapagprakti ang mga estudyante sa pakikipaglaban laban sa mga demonyo. Tumutol ang mas mataas na demonyo sa kanyang desisyon, sinasabing delikado ito para sa mga bata. Upang ayusin ito, pinilit ng ina pusa na siya ay maging gwardya, upang manatiling ligtas ang mga bata sa lahat ng oras. Nang marinig ang lahat ng kanyang mga alalahanin, nagtataka ang demonyo kung bakit siya labis na nagmamalasakit sa mga estudyanteng tao. Tungkol dito, inihayag niya na kasalukuyan niyang pinalalaki si Anne bilang sarili niyang anak,
at nasisiyahan siya sa dami ng mga bata. Ang dalawang buntot ng inang pusa ay nagsimulang umalag mula sa saya. Dati, isa lamang ang kanyang buntot, kaya nagulat ang demonyo na siya ay nagbago sa isang bagong anyo. Pumayag ang inang pusa, ipinaliwanag na tumaas ang kanyang mana matapos kumain ng maraming gem rat. Nang isipin ito, napagtanto ng demonyo na ang pagbabagong ito ay nagdagdag lamang sa kanyang habang buhay, kaya tinanggap niya ito bilang isang biyaya. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang paaralang mahika na lumago sa isang kamanghamanghang bilis, salamat sa pagtuturo ng inang pusa at mga karanasang natutunan mula sa Demon Dungeon. Pagkalipas ng ilang taon, ang paaralan ay nakapagbigay ng maraming mahuhusay na mage, isa sa kanila ay si Anne. Sa paglipas ng mga taon, siya ay nagkaroon ng reputasyon bilang ang witch ng yelo at bagyo, kilala sa kanyang nakakatakot na mga atake gamit ang yelo at kidlat. Sa wakas, bumalik si Anne sa Akademya ng Mahika bilang guro. Lahat ng bagong estudyante ay narinig ang tungkol sa kanyang reputasyon, kaya't lihim silang nagmamasid sa kanya nang may pagkamausisa. Ang pusa na ina ay bumalik din kasama niya. Una siyang pumasok sa training hall, kung saan sinalubong niya ang matandang propesor na nakatrabaho niya. Pagkatapos ng maraming taon ng mga bagong kontribusyon, ang matandang lalaki ay naging punong guro ng akademya. Tinatanggap niya ang ina pusa pabalik sa kanilang tahanan, na nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa mas malaking demonyo at sa kanyang piitan sa buong panahong ito. Nang maramdaman ang kanyang presensya, lumitaw ang mas malaking demonyo sa ilalim ng ina pusa sa kanyang anyong pusa. Ngumiti ang ina pusa sa kanya, ipinaliwanag na papunta lang siya upang bisitahin siya sa piitan. Nagalit ang demonyo, dahil iniisip niyang masyadong mapanganib ang piitan para sa kanya. Gayunpaman, nagalit ang ina pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga demonyo. Nagalit siya at nagsimula siyang turuan ito sa harap ng punong guro, kaya't nahihiya. Hinahatak ng demonyo ang kanyang biktima papasok sa piitan. Doon, pinaalalahanan niya ang inang pusa na siya ay isang kinatatakutang demonyo sa mundo ng tao na may reputasyon na dapat panindigan. Bagaman pumayag ang inang pusa na bigyan siya ng kaunting respeto sa publiko, napagtanto ng demonyo na hindi siya seryoso. Panahon na para kay Anne na magbigay ng kanyang pambungad na talumpati sa kanyang mga bagong estudyante. Sa kabila ng kanyang maraming karanasan, labis pa rin ang kanyang nerbiyos kapag humaharap sa isang madla. Habang sabik na naghihintay ang mga estudyante sa kanyang mga salita, labis ang pressure para kay Anne kaya't nahirapan siyang magsalita. Sa kabutihang palad, lumitaw ang ina pusa sa kanyang tabi at pinatibay ang loob ng mga bata na siya ay isang mahusay na guro. Ipinahayag din niya na siya ang nag-alaga kay Anne noong bata pa ito at nag-alok na ituro sa mga bata ang anumang kayang ituro ng kanyang anak. Matapos bigyan si Anne ng pagkakataong huminga, hiniling niya itong magbigay ng kanyang talumpati, kaya't ngumiti siya at sa wakas ay nagsimula ng magsalita. Ilang araw ang lumipas, isa sa mga estudyante ni Anne ang nakaramdam ng lungkot matapos mabaigo sa isang pagsusulit. Nagtataka siya kung bakit hindi siya makapasa, kaya't sinabi ni Anne na wala siyang sapat na mana. Ito ay nagpalungkot lamang sa mahirap na batang babae, kaya't ipinaliwanag ni Anne na dati rin ay mahina ang kanyang mana. Gayunpaman, pagkatapos ng regular na pagsasanay sa kanyang mga spell, nagawa niyang dagdagan ang kanyang mana sa kasalukuyan niyang kapasidad. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at pumunta sa pagsasanay sa mahika kinabukasan. Nagulat siya nang makita si Anne at ang ina ng pusa na naghihintay sa kanya at napaiyak mula sa kanilang suporta. Iniisip ng estudyante na hindi siya karapat-dapat sa ganitong espesyal na atensyon, ngunit pinatibay siya ni Anne na mayroon siyang kakayahan. Tumango ang ina ng pusa, buong pagmamalaking ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa kasama si Anne. Pinahiya niya ang guro sa publiko, inihahayag na si Anne ay kayang gumamit lamang ng maliliit na yelo. Mga pebbles noon, salamat sa mahigpit na edukasyon at pagsasanay ng inang pusa, umabot si Anne sa kanyang kasalukuyang rurok. Matapos marinig ito, nagkaroon ng higit pang motibasyon ng estudyante, at nagsimula siyang magtrabaho ng mabuti. Sa tuwing siya'y napapagod, pinapasigla siya ni Anne at ng inang pusa na ipagpatuloy ang pagsasanay upang lalo pang mapaunlad ang kanyang tibay. Kinabukasan, bumisita ang estudyante sa lugar ng pagsasanay para sa isa pang sesyon. Gayunpaman, somehow ay nalaman ang kanyang lihim sa klase, kaya't may ilang ibang estudyante ang sumama sa kanya upang maranasan ang pribadong pag-aalaga.
Matapos ang ilang linggong masusing pagsasanay, muling bumalik ang mga estudyante sa dungeon upang subukan ang kanilang hamon. Mula sa mga bunga ng kanilang pagsisikap, natapos nila ang huling antas at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa isang kadahilanan, lumitaw ang mas mataas na demonyo sa harap nila bilang isang estatwang bato, kaya't nagtataka sila kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang anyong pusa, na tila nag-aalaga ng isang bukirin bilang huling boss. Ang kawawang demonyo ay nalugmok dahil sa kanilang hindi seryosong pag-uugali. Sa wakas, ipinakita niya sa kanila ang kanyang anyong pusa, na lubos na nahihiya. Samantala, sa paaralan, pinuri ng punong guro si Anne para sa kanyang mahusay na pagsisikap. Ngumiti siya, tinatanggap ang kanyang pasasalamat, at nagmungkahi ng pag-aampon ng ilang bagong patakaran upang mapabuti ang kapaligiran ng pag-aaral sa kanilang paaralan. Iniisip ni Anne na dapat simulan ng mga estudyante ang pagtanggap ng mga tunay na trabaho mula sa mga guild bilang paraan ng pagkuha ng karanasan, kahit na sumasang-ayon ang punong guro na magiging napakahalaga ang karanasang ito para sa mga estudyante. Pinapaalala niya sa kanya na isasangkot niya ang kanilang paaralan sa ilang panlabas na organisasyon. Gayunpaman, hindi na di-discourage si Anne, at nag-alok siyang makipag-usap tungkol sa mga kasunduan sa pamamagitan ng Royal Court. Matapos ma-finalize ang kasunduan, opisyal nang nagsimulang ipadala ng kanyang paaralan ang mga estudyante para sa mga internship. Dahil ang mga internship ay may kasamang tunay na panganib, sinabihan ang mga estudyante na gumamit ng mga flare upang ipaalam sa kanilang mga guro. Nang unang sumabog ang flare sa kalangitan, si Anne ang unang nag-teleport at nagligtas sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos, bumalik ang mga estudyante mula sa kanilang mga trabaho. Ang ilan sa kanila ay matagumpay, habang ang iba ay nalulumbay dahil sa pagkatalo. Sa kabila ng kanilang mga resulta, labis na masaya si Anne. Sa kanyang mga mata ay may luha, pinuri niya ang lahat para sa pagkuha ng kanilang unang hakbang patungo sa pagiging matatandang mage. Isang taon mamaya, panahon na para sa lahat ng estudyante na magtapos, at umalis sila ng masaya. Excited para sa kanilang hinaharap. Habang lumilipas ang mga taon, sinasamahan ng inang pusa si Anne, pinapanood ang kanyang paaralang mahika na nagiging isa sa mga pinakamagandang institusyon sa lupain. Ilang dekada ang lumipas, patuloy na inaalagaan ng dragon ng gubat ang lokal na pusa. Matapos ang mga taon ng pamumuhay kasama nila, binigyan siya ng mga lokal na pusa ng pangalang Ginoong Pakpak. Isang araw, 2 pares ng pusa ang bumisita sa yungib ni Ginoong Pakpak, nagplano na manganak sa ilalim ng kanyang proteksyon. Gayunpaman, isa sa mga babaeng pusa ay may sugatang binti. Ipinaliwanag niya na nasaktan siya ng ilang manghuhuli ng tao, kaya't nagalit si Ginoong Pakpak, iniisip na. Ang mga tao ay muling nagiging mayabang. Lumilipad siya, handang pira-pirasuhin ang mga manghuhuli. Gayunpaman, pagdating niya, natagpuan niyang ang mga manghuhuli ay tinatakot ng ibang mga pusa. Nang makita ito ng dragon, kahit siya ay nakalimutan ang kanyang galit mula sa kalituhan. Pagkatapos, nagsimula siyang sumigaw sa mga pusa dahil sa pagpaparusa sa mga manghuhuli, sa halip na alagaan ang buntis na pusa. Ang mga pusa ay humihingi ng tawad sa kanyang babala, patuloy na sinisikap na kumbinsihin siya na nararapat lamang ang parusa para sa mga manghuhuli. Sumasang-ayon si Ginoong Pakpak, ngunit pagkatapos niyang malaman na ang mga taong ito ay hindi mula sa kalapit na kaharian. Naiintindihan niya kung bakit walang takot na inatake ng mga pusa ang mga mangangaso. Itinuro niya na kung pinatay ng mga pusa ang mga mangangaso sa gubat, maaaring makipaglaban ang kanilang bayan sa kalapit na kaharian. Upang maiwasan ang pagkakasangkot ng kanyang mga kaibigan, sinabi ni Ginoong Wing sa mga pusa na dalhin ang mga mangangaso sa isang kalapit na nayon para sa legal na parusa. Tinanggap ng mga pusa ang kanyang desisyon at umalis, kaya't bumalik din si Ginoong Wing sa yungib upang tulungan ang mga buntis na pusa. Pagbalik niya, parehong nag-aalala ang 2 lalaking pusa para sa kanilang mga asawang pusa. Sa kabutihang palad, ang mga sanggol ay isinilang ng walang problema. Matapos mailabas ang mga sanggol, may ilang batang pusa na nanunood habang naglalaro sila. Nakita ng mga pusa na cute ang mga sanggol, ngunit pinayuhan sila ni Ginoong Wing na baka lumaki ang mga ito at hindi na sila magkasya kung hindi sila magsusumikap sa kanilang pagsasanay. Sa kanyang babala, sumang-ayon ang mga pusa na mag-aral ng mabuti, at umalis sila sa yungib upang manghuli. Samantala, isa sa mga sanggol na pusa ay naging interesado sa pangil ni Ginoong Wing.
Inatake niya ang pangil gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinusubukang basagin ito, habang pinagmamasdan ang kanyang masiglang anak. Naisip ng ama na magiging mahusay siyang manghuhuli balang araw. 2 buwan matapos yun, malapit ng aywin ang mga sanggol. Ngayon, nakakaramdam ng pahinga at handa ng manghuli ang mga inang pusa habang nag-aalaga si Ginoong Wing sa kanilang mga sanggol. Ang maliit na pusa ay patuloy na nakatuon sa pangil ni Ginoong Wing. Patuloy siyang sumusubok na nakawin ito, nakabitin dito tulad ng isang tao, pinapanood siyang nakatayo sa kanyang 2 paa. Nag-aalala ang mga magulang ng pusa kung siya ba ay mamumuhay kasama ang isang tao sa kaharian. Iniisip ito ni Ginoong Wing na naaalala ang lahat ng mga pusa na pumasok sa kaharian ay pumili ng kaparehang tao na may mabuting puso. Gayunpaman, iniisip pa rin niyang napakadelikado na magtiwala sa isang tao, kahit gaano pa sila mapagkakatiwalaan. Dahil dito, binalaan niya ang pusa na huwag kailanman mamuhay kasama ang mga tao. Habang patuloy na kinakagat ng pusa ang kanyang pangil nang walang iniisip, napagtanto niyang ang kanyang mga salita ay hindi pinapansin. Ilang buwan ang lumipas, ang mga kuting ay ganap ng lumaki. Dinala sila ni Ginoong Wing mula sa yungib upang turuan sila ng kaunting mahika. Una, ipinakita niya ang kanyang mahika ng pagbabago ng anyo, binago ang kanyang sarili sa anyong pusa. Habang nakatingin ang mga pusa na may paghanga, ipinaliwanag ni Ginoong Wing na ang pagbabago ng anyo ay maaaring gamitin upang magbago sa kahit ano, kahit pa ito ay mas malaki kaysa sa kanilang sariling katawan. Pagkatapos, sinubukan niyang turuan sila kung paano manghuli. Mukhang mas interesado ang mga pusa sa kanyang bagong anyong pusa, kaya pinaalalahanan siya ng dragon na bumaba at kumilos ng maayos. Ipinaliwanag niya na upang makapanghuli, kailangan ng mga pusa na makahanap ng biktima na nais nilang kainin. Pagkatapos, dapat nilang patayin ito bago kainin. Pinapaalala din niya sa kanila na ang mga hayop na panghuli ay hindi libre. Dahil bawat hayop ay nais mabuhay, ang biktima ay lalaban upang protektahan ang sarili, kaya kailangan matutunan ng mga pusa kung paano makipaglaban. Pagkatapos ng paliwanag na ito, biglang naging isang nakamamatay na oso si Ji-Wing. Sa isang iglap, sumigaw ang lahat ng mga pusa at nagtago sa mga bushes sa likuran nila. Pinaaprubahan ni Ji-Wing ang kanilang mga aksyon, itinuturo na ang mga hayop na panghuli ay tumatakbo mula sa kanilang mga mandaragit sa katulad na paraan. Napansin din niya ang isa sa mga pusa na nananatiling nakatayo, handang makipaglaban para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang anyong pusa, naghahanda na turuan ang mga pusa kung paano gumamit ng mahika, napansin ng pusa na may mga kuko na nakatayo sa likuran niya. Tinanong ni Ginoong Wing kung siya ba ay nasaktan sa kanyang pagbabagong anyo bilang oso. Pinatotohanan ng pusa na siya ay maayos, tinitigan siya ng may matinding pokus. Sa kalaunan, bumisita ang prinsipe ng kaharian ng tao kay Ginoong Wing sa kauna-unahang pagkakataon. Matapos ang maraming taon, ang batang prinsipe ay naging isang magalang na binata. Habang pinagmamasdan siyang nakatayo roon, napansin ni Ginoong Wing na siya ang unang tao na bumisita sa kailaliman ng gubat sa loob ng maraming taon. Nag-aalangan. Ang prinsipe ay patuloy na nagtatawa, sinasabi na palagi niyang nais bisitahin ang kanyang tahanan. Malapit, ang mga batang pusa ay nagiging mausisa tungkol sa prinsipe. Ipinaliwanag ng mga magulang ng pusa na ang taong ito ay isang tao na kaibigan ni Ginoong Wing. Nang marinig ang salitang tao, nagtataka ang mga kuting kung bakit hindi sila natatakot sa prinsipe, dahil palagi nilang narinig na ang mga tao ay maaaring maging labis na mapanganib. Ipinaliwanag ng mga magulang na bawat tao ay may kanya-kanyang personalidad, kaya't ang ilan sa kanila ay talagang mabait. Gayunpaman, dahil may posibilidad na ang isang tao ay maaaring maging labis na masama, laging nag-aalangan ang mga pusa. Itinuro na iwasan sila. Lumapit ang prinsipe sa mga pusa, masaya na tinanggap ng mainit ng pamilya ng dragon. Isa sa mga kuting ang humanga sa kanya, at nagpasya siyang bisitahin ng mga tao kapag siya ay lumaki na. Nang marinig ito, si Ginoong Wing ay nabigo, dahil nais niyang manatili ang mga kuting sa malayo sa mga tao. Pagkatapos nito, itinuro niya sa lahat ng pusa kung paano maglakbay sa teritoryo ng gubat. Matapos maglakad ng ilang sandali, napansin niya ang isang kakaiba at sinabi sa lahat na magtago. Nang nakatago na ang mga pusa sa isang palumpong, itinuro ni Ginoong Wing ang isang grupo ng mga adventurer na tao.
Napapaligiran ng isang grupo ng mga lobo. Bagaman nakita na ng mga kuting ang prinsipe, hindi nila nakilala ang mga adventurer na ito bilang tao. Akala nila mas malakas at iba ang itsura ng mga adventurer. Ipinaliwanag ni Ginoong Wing na ang prinsipe ay halos walang armas, dahil hindi siya bumisita sa gubat para makipaglaban. Kung ang isang tao ay nais makipaglaban sa malalakas na hayop, kailangan nilang gumamit ng panlabas na kagamitan, dahil hindi sapat ang lakas ng kanilang katawan mag-isa. Ipinaliwanag din ni Ginoong Wing na may ilang tao na kayang gumamit ng mahika, na ikinagulat ng mga kuting. Sa buong buhay nila, lahat ng kuting ay nagprakti ng mahika, kaya't hindi nila kailanman inisip na may ilang miyembro ng isang uri ay hindi makakagamit nito. Ipinaliwanag ni Ginoong Wing na ang mga tao ay maaaring magkaiba-iba, kaya't bawat tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang talento. Habang siya ay naglalarawan nito, sinubukan ng mga lobo na atakihin ang mga adventurer. Gamit ang kanilang makapangyarihang armas at mga teknik sa pakikipaglaban, madaling napunit ng mga adventurer ang mga lobo. Isa sa kanila ang gumamit ng spell na kidlat upang patayin ang dalawang lobo sa isang atake. Habang pinapanood silang lumaban, kumikislap sa paghanga ang mga mata ng Claw Baby Cat. Pagkatapos, umalis ang mga tao sa lugar kasama ang kanilang nakuha. Habang ang mga pusa ay nasa sabik mula sa laban, nagtataka si Ginoong Wing kung bakit narito ang mga tao. Karaniwan, hindi bumibisita ang mga tao sa kalaliman ng gubat, kaya't napakaswerte ng mga pusa na masaksihan ang kanilang laban. Sa mga batang pusa, ang gray na pusa ang tila pinaka-interesado sa mga teknik ng pakikipaglaban ng tao. Kahit sa bandang gabi, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga tao, hindi mapigil ang isipin sila. Kinabukasan ng umaga, ginaisang siya ng kanyang ina upang magpaalam sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Nang lumabas siya, nakita niya ang kanyang mga nakatatandang kapatid na nakatayo sa harap ni Ginoong Wing. Kapag ang mga matatandang pusa ay lumaki na, tinatanong niya sila kung ano ang balak nilang gawin sa hinaharap. Dalawa sa mga pusa ang gustong manirahan sa isang bayan ng tao, habang ang isa naman ay nagnanais na bumuo ng kanyang tahanan malapit sa isang lawa. Nais ni Ginoong Wing na good luck sila, sinasabi na palagi silang welcome na bisitahin ang kanyang yungib kung sakaling sila ay mapanganib. Nagpaalam din ang mga kutitap at pagkatapos nilang matapos, umalis ang mga matatandang pusa upang simulan ang kanilang mga paglalakbay. Nang sila'y umalis, pinaalala ni Ginoong Wing sa mga kutitap na kailangan din nilang umalis kapag sila'y lumaki na. Upang maghanda para sa araw na iyon, pinaalala niya sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Matapos ang ilang panahon, ang mga kuting ay biniyayaan ng isa pang grupo ng mga kapatid. Ngayon na sila'y lumaki na, ginugugol nila ang oras sa paglalaro kasama ang kanilang mga kapatid, pinapanood ang maliliit na kuting, habang umingiti ang kanilang mga magulang, na nagbabalik tanaw kung paano pareho lang ng sukat ang kanilang mga nakatatandang anak 1 taon na ang nakalipas. Tumango rin si Ginoong Wing na nakakaramdam ng pangungulila sa nakaraang taon. Bagamat puno ng kaguluhan ng buong taon, nakakaramdam siya ng ginhawa na ligtas na lumaki ang mga pusa. Umupo siya upang magpahinga at sinabi sa mga nakatatandang pusa na maging maayos at magsilbing magandang halimbawa para sa kanilang mga bata. Si Ginoong Wing ay nagbabala rin sa mga mas matatandang pusa na ang kanilang mga nakababatang kapatid ay mabilis na lalaki. Tumango ang mga pusa, iniisip na natural lamang na mabilis silang lumaki. Gayunpaman, agad nilang napagtanto na lubos nilang hindi naisip ang bilis ng paglaki ng isang pusa. Sa loob ng ilang linggo, ang mga kuting ay mula sa walang kalaban-laban na pag-ikot-ikot ay nagiging marunong ng maglakad at kahit manghuli ng kanilang sariling pagkain. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula ring matutong gumamit ng mahika ang mga kuting, kaya nag-aalala ang kanilang mga nakatatandang kapatid na sila'y maiiwanan. Ilang araw pagkatapos, nagpasya ang mga matatandang pusa na kailangan nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa mga batang pusa. Upang gawin ito, isa sa kanila ang nagmungkahi na manghuli ng isang makapangyarihang nilalang sa gubat. Bagaman kinakabahan ang ibang mga pusa, pumayag pa rin sila. Habang natutulog ang mga batang pusa, gumawa ng kumpletong plano ang mga matatandang pusa upang mapabagsak ang makapangyarihang banta na ito. Matapos ang kanilang pagpaplano, umalis silang lahat. Bumalik sila sa bahay, pawisan at kinakabahan tulad ng hindi pa nila naranasan noon. Si Ginoong Wing ay nagtatanong na nakatingin sa kanila,
at natagpuan silang may dalang napakalaking patay na oso gamit ang kanilang mahika. Bagaman may mga pasa at sugat ang mga matatandang pusa, lahat sila ay labis na proud na ipakita ito. Pagpatay sa kanilang mga kapatid. Habang ang mga kuting ay humahanga sa kanilang mga kapatid, ipinaliwanag ng mga matatandang pusa na inubos nila ang lahat ng kanilang lakas para manghuli ng oso. Ipinahayag din nila na si Kuretama, ang pasang palaging mahilig sa pangil ni Ginoong Wing, ang nag-isip ng kanilang estratehiya. Sa kasamaang palad, tila hindi naaapektuhan si Ginoong Wing sa kanilang tagumpay. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga pusa na dapat nilang iwasan ang mga tao at oso sa lahat ng pagkakataon, naganap na samaira sa kanilang masayang damdamin. Sa harap ng kanyang galit, tumakbo ang mga pusa patungo sa kanilang mga nanay, na pinagsabihan din sila tungkol sa kanilang mapanganib na stunt. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang balita tungkol sa kamanghamanghang gawaing ito sa buong gubat. Maraming ibang pusa ang nakakaalam na ang grupo ni Ginoong Wing ay nanghuli ng oso sa kanilang sarili, gamit ang kanilang mga kahangahangang kakayahan. Sa tingin ko, ang grupong ito ng mga pusa ay may potensyal na sumali sa mga tao na adventurer. Pagkalipas ng ilang buwan, lahat ng mga nakatatandang kapatid ay lumaki na rin. Kapag dumating ang oras ng pamamaalam, tinanong ni Ginoong Wing sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ang ilan sa mga pusa ay gustong magsimula ng kanilang pamilya, habang ang iba naman ay nais mag-angkin ng teritoryo malayo sa kanilang tahanan. Ang ilan din sa kanila ay nais sumali sa kaharian ng tao. Nang marinig ito, tumango si Ginoong Wing at tinanong si Kuretama tungkol sa kanyang mga plano, na puno ng kasabikan. Sinabi ni Kuretama na nais niyang maging isang tao na adventurer. Nang marinig ito, kahit si Ginoong Wing ay napahinto sa pagsasalita. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ni Kuretama, dahil hindi siya maaaring maging tao bilang isang pusa. Gayunpaman, pinaalala ni Kuretama sa kanya na alam niya kung paano gumamit ng mahika ng pagbabago ng anyo. Dahil ang mahika ay maaaring gamitin upang maging mas malaking nilalang, natutunan niyang magbago at maging tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang pagbabagong ito kay Ginoong Wing, na nag-anyong batang lalaki. Ang kawawang dragon ay naguguluhan, napagtanto na itinuro niya sa pusa ang mismong bagay kung paano maging nilalang na sinabi niyang iwasan. Habang napapansin ng mga pusa ang reaksyon ni Ginoong Wing, naghahanda silang umalis bago siya magalit ng husto. Ang mga pasang gustong bisitahin ang tao ay sumasakay kay Kuretama, habang ang kanilang mga nakababatang kapatid ay nagpapalam. Habang umaalis ang mga nakatatandang pusa, tumatawa ang kanilang mga magulang sa kakaibang pag-alis ng kanilang anak. Si Ginoong Wing ay bumubulong din, alam na hindi niya kayang kontrolin ang nais ng mga pusa. Sa huli, siya ay nananalangin na sana'y mamuhay ng masaya ang mga pusa saan man sila magpunta. Iyan ang episode 3. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na bahagi at panoorin ang susunod na video sa screen.